na sorpresa para sa iyo. Captain Jiang, paglabas mo lang sa Arlene, dinala mo na agad ako dito para magpa-check ko. Hindi ba masyadong mahirap para sa iyo? Hindi. Kuya Tinglan, ano ang nangyari? Kilala mo ba ang doktor na ito? Hindi. Kumusta, Doktor? Maupo po kayo sa examination bed. Kuya Tinglan, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito ako. Dr. Wen, pakiingatan lang po. Mahina po siya. Si Asi, mula pa noong bata siya. Mahina ang katawan at takot sa sakit. Tatlumput-walo weeks. Dr. Wen, ano po? May problema ba? Wala naman, normal lang ang lahat. Magpahinga ng mabuti, 2 linggo na lang ang due date. Ang gaganda ninyo, siguradong magiging maganda ang magiging anak ninyo. Napakabait mo sa asawa mo, siguradong magiging mabuting ama ka. Salamat. Salamat, Doktor. Mula noong ako ay 21, unang beses sa basketball court. Ko siya nakita. Hanggang sa ako ay 25, aktibo akong nag-arrange ng blind date para maging AS Jiang. 10 hakbang ang nilakad ko para makarating sa kanyang harapan. Ngunit patuloy pa rin siyang naiisip ang kanyang white moonlight. Ayaw niyang gumawa ng isang hakbang patungo sa akin. Sa wakas ay naintindihan ko, ang ilang pag-ibig ay talagang hindi makakakuha ng tugon. At hindi ko hahayaang ang aking anak ay ipanganak sa isang hindi kumpletong pamilya. Jiang Tinglan, ang puso mong hindi kayang painitin, ayaw ko nang subukang painitin pa. Chief, paki-schedule po ako para sa abortion procedure. Itakda ang oras. Sa 7 araw mula ngayon. Tapusin na natin ang bigong pag-aasawang ito. Mahal, ito ang regalo ko para sa iyo mula sa Paris. Si Songsi, kakakasal lang niya at bumalik sa bansa. Kami niya ay mga ordinaryong kaibigan lang. Pwede bang huwag mo akong tingnan ng ganoong mga mata? Hindi siya tulad mo na independent, ngayon ay malaki na ang tiyan niya. Sa lahat ng dako ay hindi maginhawa. Tumutulong lang naman ako. Hindi maginhawa ang may malaking tiyan, hindi ba't ako rin? May emergency meeting ang airline. Kung inaantok ka na, matulog ka muna. Huwag mo akong hintayin. Sandali. May nakita akong isang flat unit malapit sa ilog. Kung gusto mo, bilhin mo na. Hintayin mo akong makauwi. Paumanhin, baby. Hindi kita maipapanganak sa isang pamilyang walang pag-ibig.
Hello, Director, napag-isipan ko na. Sasali ako sa medical exchange program sa Paris. Magaling. Maghanda ka, 2 linggo pa lang, magre-report ka na. CJ, Mahal. Paumanhin, nagpakasal tayo ng napakabilis. Ngunit ipinapangako ko sa iyo, sa unang pagkakataon na may oras tayo, dadalhin kita sa Paris para sa honeymoon natin. Bibigyan kita ng pinakamagandang singsing sa buong mundo bilang kabayaran. CJ. Ang mga pangakong iyon matagal nang nakalimutan. Jayang tinglan kahit saan kong gustong puntahan. Sa hinaharap, kaya ko nang mag-isa. Salamat sa pag-ayos ng bagong bahay para sa akin at sa Bobby hanggang gabi. Mula ngayon, magkakaroon tayo ng bagong simula. Jayang tinglan. Winasak mo ang aming tahanan, ngunit para sa ibang babae, nagtayo ka ng bagong pugad. Mahal. Anong nangyari? Bakit ang pangit na mukha mo? Hindi ako makatulog kagabi. Paumanhin, sobrang abala ako kahapon. Nakalimutan ko ang anniversary natin. Ganito, pagkatapos ng trabaho mo mamaya, susunduin kita para mag-dinner tayo. Bilang kabayaran, okay lang ba? Sige, ituring na lang natin itong huling pagkakataon na tutuparin ang ating usapan. Bakit ang lamig mo? May masama ba sa pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Pagod na pagod ako nitong mga nakaraang araw, matutulog muna ako. Hello, Paumanhin, may overtime sa Arlene ngayong gabi. Sa ibang araw na lang tayo mag-dinner. CJ. Gusto ko nito. Buntis ka ngayon, hindi ka pwedeng kumain nito. Sa hinaharap, kahit gaano mo gusto, pwede, pero ngayon hindi. Kuya Tinglan, ang bait mo naman. Pagkapanganak ng Bobby, ipapatawag sa iyong papa, okay lang ba? Sage. Doc, Wen, nandito ka rin pala. Doc, Wen, noong araw na nagpa-check up ako sa ospital, hindi ko pa nasabihan ng salamat. Hindi na. Aray, Anong ginagawa mo? Buntis si Songsi. Ikaw ba, anong ginagawa mo dito? Hindi ka ba mag-o-overtime? Kuya Tinglan. Kilala mo ba si ER Wen? Hindi kami magkakilala. Kuya Tinglan, masakit ang tiyan ko. Huwag kang matakot, ihahatid na kita sa ospital. Wanwan, bakit ka may lagnat? Bakit ka nakauwi na? Hindi ka ba dapat kasama ni Songsi sa ospital? Inihatid ko lang siya, hindi ako sumama. Halika, inumin mo na ang gamot. Kapag nainom mo na, hihina na ang sakit mo. Ayokong uminom ng gamot. At hindi rin ako pwede uminom ng gamot. Wanwan, bilang isang doktor, mas alam mo kaysa sa iba kung ano ibig sabihin ng pagtatago ng sakit. Hindi ko kailangan na turuan mo ako paano maging doktor. Sinisisi mo ba ako na hindi ako sumama sa iyo kumain ngayon? Hello?
Kamusta pakiramdam mo ngayon? Nagsusuka ka pa ba? Buntis, hindi ba pwedeng basta-basta uminom ng gamot? Ano pwede niyang kainin? Na makakapagpaginhawa ng sipon at lagnat? Napansin kaya niya na ako ay buntis? Nilalamigan si Songsi at sobrang nagsusuka siya. Kaya tinatanong kita. Hindi ko alam. Hindi pwedeng basta-basta uminom ng gamot ang mga buntis. Nagpadala ako ng ilang mga paalala sa iyo, tingnan mo. Hindi ako makaalis dito. Ingatan mo ang sarili mo. Jayang Tinglan. Kung hindi mo mapakawalan si Songsi, bakit ka pa nagpakasal sa akin? Itong huwad na pag-ibig, ayaw ko na. Mahal. Maligayang anibersaryo. Nag-book na ako ng restaurant. Tara na tayong kumain doon. Anong problema? Ito naman paborito mong pagkain, subukan mo. Nalilito ka yata, hindi ako mahilig sa maanghang. Si Songsi ang mahilig nito, di ba? Pesensya na. Ano ang gusto mong kainin? Sa susunod, tatandaan ko talaga. Puno na ng kagustuhan ni Songsi ang puso mo. Walang kahit katiting na espasyo para sa akin. Ayos lang. Kumain na lang tayo dito. Nakalimutan kong bumili ng regalo ngayong anibersaryo. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Nag-enroll ako sa online class para sa mga bagong magulang. Samahan mo akong gawin ang mga nasa listahan. Baguhan sa pagiging magulang. Magkaibigan lang kami ni Songsi. Huwag kang mag-isip ng masyado. Bakit mo kukunin ang ganitong klase? Kung ayaw mo, hindi mo na kailangang magtanong. Anong gusto mo sa anniversary? Sig, ikaw ang masusunod. Songsi, tingnan mo. Ako. Ayos lang. Tuloy lang. Una, patagin ito tapos mag-spray ng kaunting mantika. Magbudbod ng kaunting harina. Mahal, ito na lang ang piliin natin, ang pinakamaganda. Hindi natin pwedeng pabayaan ang ating anak sa simula pa lang. Anuman ang gusto niya, ibibigay ko. Mahal, magkaanak na tayo. Mga mata mo, ilong ko. Nakakatawa talaga, Jayang Tinglan. Unang beses mong gustong magkaanak ay sa araw na mawawala na siya. Kuya Tinglan, sumasakit ang tiyan ko. Masasamahan mo ba akong pumunta sa ospital? O, Sej. 1-1, may emergency sa airline, ako. Jayang Tinglan, kung may anak tayong babae, anong klaseng lalaki ang gusto mo para sa kanya? Siyempre, yung lubos na magmamahal sa kanya, at mag-alaga sa kanya. Paano kung may ibang mahal yung lalaki? Maghiwalay sila.
Paano kung may baby na? Ipapalaglag. Ayokong maging single mother siya. Jayang Tinglan, ikaw ang nagsabi nito. Sana hindi ka magsisi. Iyarwen, malusog ang bata. Baka gusto mong kausapin muli ang ama ng bata. Hindi na. Patay na siya. Wenwan, hindi ba day off niya ngayon? Anong nangyari? Parang sinipa ako ng babi. Patingin tayo sa doktor. Kumusta? Sinipa niya ako. Jayang Tinglan, ang koneksyon natin ay tuluyang nawala. Paalam, baby. May problema. Malakas ang pagdurugo ni Iyarwen dahil sa miscarriage. Nandito ba ang pamilya? Dr. Wenwan. Ano ang sinabi mo? Paano nag-miscarriage si Wenwan? Sino ka? Ako ang asawa niya. Anong asawa? Patay na ang asawa ng pasyente. Pasok. Kuya Tinglan, Narinig mo ba, Asi? Sab nila, nag-miscarriage si Wenwan. paano pwedeng mangyari yun, Kuya Tinglan? Mali ang narinig mo. Nasa surgery ngayon si Dr. Wen. Masama pakiramdam ko. Ihatid mo muna ako sa bahay. Ama ka, mali nga ang narinig ko. Sasabihin sa akin ni Wenwan kung buntis siya. Tara na. Anong nangyari? Mukhang medyo malungkot ka. Pagod lang. Abortion notification slip. Ng pasyente. Asawa. Kuya Tinglan, bakit ngayon ka lang sumagot? Malapit na ang due date ko. Sasamahan mo ko, di ba? Gusto mo, itanong ko para sa'yo. Wenwan, akala ko talaga. Wala kang pakialam. Pero salamat sa'yo, sa loob ng 3 taon. Inaalagaan mo si Kuya Tinglan. Pero ngayon, bumalik na ko. Nga, alam mo ba? Nang ikinasal ako, nagpropose siya sa'yo. Ibig sabihin, ayaw niyang pakasalan ka, para lang magalit ako. Kung matalino ka, umalis ka na sa pwesto mo. Baka mapanatili mo pa ang dignidad mo. Songsi, ang makukuha mo, yung ayaw ko lang. Huy, kaninong tawag yan? Malapit na ang due date ni Songsi. Tinanong kung sasamahan mo siya. Ayoko.
Anong gagawin ko sa panganganak niya? Kung ayaw mo sa kanya, kasama kita palagi ngayon. Pagkapanganak niya, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Mahal, kailan dating ang babi natin? Plano ko na kung babae. Papag-alin ko ng botsing. Kung lalaki, edi. Hindi na. Hindi na siya darating. Mahal, anong sinasabi mo? Para kay Songsi. Ganito karami ang inihanda mo. Kung si Songsi nang ikinasal tayo, bumalik siya. Magpapakasal ka pa ba sa akin? Ikaw. Honey, kami lang niya, wala yun. Huwag kang magpaliwanag sa akin. Jayang Tinglan. Ang paliwanag mo'y walang saysay at peke, kahit paghinga mo'y para sa kanya. Honey, lilipad ako ngayong gabi papuntang Paris. Hintayin mo ako. May sorpresa ako para sa iyo. Esan, Kuya Tinglan, parang manganganak na ako. Honey, sige, pumunta ka na. Mahirap talaga mag-isa sa panganganak. Ang iyong flight na si 8,672 ay naka-schedule na lumipad sa 11 oras Beijing time. Mangyaring dumating ng maaga sa boarding area. Tatlong taon na ang nakalipas, lumipat ako dito dahil sa pag-ibig. Naging Everest Jayang. Ngayon, haharapin ko ang totoong buhay. Pakitandaan ng mga pasahero, paumanhin sa abala. Ang flight CB672 patungong Paris ay maantala ang paglipad. gaano katagal kaya ito maantala? Kung hindi talaga kaya, magpalit na lang tayo. Nga, may negosyo pa ako bukas. Tama. Hindi ito magtatagal ng sobra. Paano mo nalaman? Ikaw pa rin ang para sa akin, Emar Jiangko. Wenwan. Pumayag si Kuya Tinglan na kilalanin ng anak ko. Siya bilang ama. Aminin mo, pamalit ka lang. Ako ang minamahal niya, kami ang tunay na pamilya. Pakitandaan ng mga pasahero, ang mga pasahero ng Flight Andan at Paris. Ay maaari nang mag-board. Tara na.
Mga binibini at ginoo. Ang asawa ko'y nanganak ng maaga. Dahil sa personal kong dahilan, naabala ko ang inyong biyahe. Aos puso akong humihingi ng paumanhin. Naghanda na ako ng mga regalo at kabayaran para sa inyo. Salamat sa inyong pangunawa. Jayang Tinglan, hindi mo kailanman malalaman. Na nakaupo ako sa eroplanong iyong piniloto. Honey, nakababa na ako ng eroplano. Isang araw pa lang, namimiss na kita. Nakita yata ni Captain Jiang ang kakilala. Hindi. Nagkamali lang siguro ako ng tingin. Hindi kaya namimiss ni Captain Jiang ang asawa niya? Alas negatibo 6, 30 pa lang ng gabi sa Pilipinas. Baka nasa ospital pa si Wanwan, nag-o-overtime. Gusto mo bang kumain tayong lahat? May gagawin pa ako. Kayo na lang pumunta. Sige na lang, paalam. Ang produktong pang-ina at anak na binili mo ay dumating na, pakikuha agad. Paumanhin. Ang usal na iyong tinatawanan ay hindi maaaring sagutin ang tawag sa ngayon. Pakisubukan muli. Ano ba itong nangyayari? Hindi kailanman hindi sinasagot ni Wanwan ang tawag ko. Ginoong Jiang, matagumpay na natapos ang auction na ipinagawa mo. Ihahain na namin sa iyo ngayon ang iyong pinabili. Ang pink diamond na ito ay napakamahal. Ginoong Jiang, binili mo ba ito para sa iyong asawa? Ito ang ipinangako ko sa kanya. Matagal na siyang naghihintay. Pag-uwi ko ngayon, bibigyan ko siya ng sorpresa. Ang ganda naman, siguradong matutuwa ang asawa mo. At nais ko ring hilingin na tumagal kayo. Salamat. Uwi na ako. Wanwan. Saan ka pumunta? Paanong nangyari ito? Kailan ito nangyari? May nakuha akong flat sa tabing ilog. Kung gusto mo, bilhin mo na. Buntis si Wanwan. Bakit ako walang nalalaman? Hindi ba pwede basta-basta uminom ng gamot ang isang buntis? Ano bang pwedeng kainin para mapaginhawa ang sipon at lagnat?
Nilalamig si Songsi at sobra siyang nagsusuka pagbubuntis. Kaya ako nagtatanong sa iyo. Hindi ko alam. Jayang Tinglan. Kung magkakaroon tayo ng anak na babae, anong klaseng lalaki? Gusto mong mapangasawa niya? Siyempre, sa lalaking buong buo siyang mamahalin at alagaan. Ang siyang mapangasawa niya. Paano kung ang lalaki iyon may iba pang minamahal na iba sa kanya? Maghiwalay na lang ng kasal. Paano kung mayroon ng anak sila? Ipapa-abort na lang. Hindi ako pumapayag na maging single mother ang anak ko. Hindi maganda. Nagkaroon ng matinding pagdurugo si Doc when dahil sa miscarriage. Nasa dito ba ang kapamilya? Wanwan, buntis ka. Hindi mo talaga sinabi sa akin? Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Paumanhin, ang user na iyong tinatawanan ay hindi maaring sagutin ang tawag sa ngayon. Wanwan. Saan ka pupunta? Zichong, pakisilip mo nga para sa akin. Ang listahan ng pasahero ng Flight 5 papuntang Paris. Salamat. Ako pa pala ang naghatid sa iyo. Paano nangyari ito? Hoy, Tinglan kuya, lalabas na ako ngayon sa ospital. Pwede mo ba akong sunduin? wala akong oras. Magtaksi ka na lang. Pero, may dala akong bata at maraming bagay. Talagang hindi maginhawa, paano kung may mangyari sa akin? Hintay ka lang. Ngumingiti ka. Tinglan kuya, dumating ka na. Gusto mo bang pangalanan ang bata? Hindi na kailangan. Naasikaso ko na ang discharge papers mo. Ihahatid kita sa postpartum care center. Ito na ang huling tulong ko sa iyo, sa susunod. Hindi ko na pahihirapan si Wanwan. Ha? Ano bang ibig mong sabihin, tinglan kuya? Hindi ba't magiging tatay ka ng bata? Tingnan mo, ang cute-cute ng bata. Si Wanwan lang ang magiging ina ng mga anak ko. Tinglan kuya, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba siya mahal? Bakit mo siya pinakasalan? Para lang ba akong guluhin? Ngayong bumalik na ako, pwede na tayong magbalikan. Hindi kita iwan. Sabi ko na, hindi na kailangan. Sa totoo lang, nung una kang bumalik, naguluhan din ako. Ano ba talaga ang nararamdaman ko sa iyo? Ngayon, naiintindihan ko na. Imbes na sa iyo, masasabi kong pagkukulang sa nakaraan at hindi pagtangga. Na-reserve ko na ang postpartum care center ayon sa gusto mo. Huwag na tayong magkita pa. Hindi ito ang totoo. Tinglan kuya. Maga pong dumating sa boarding area. Wanwan, pupuntahan kita. Hoy, hello. Tinglan kuya, binalakid mo ba ang lahat ng paraang makontak kita? Kahit na gusto mong maging maayos kay Wenwan, pwede pa rin naman tayong maging magkaibigan, di ba? Songsi, malinaw na ang sinabi ko sa iyo. Huwag na tayong mag-usap mula ngayon.
Lahat ng hiningi mong tulong, nagawa ko na. Songsi, tapos na ang lahat sa atin. Hindi pwede, Jiang Tinglan. Hindi mo ko pwedeng ganyanin. Kahit saan ka man naroroon. Makakahanap ako sa'yo. Direktor, tapos na ang medical exchange program sa Paris. Babalik ako sa ospital para mag-report sa isang araw. Pasensya na. Okay lang. Ito sa'yo. Salamat. Kaya mo yan. Ang sakit talaga, hindi na kaya. May doktor o nurse ba sa mga pasahero? Manganganak na ang isang buntis, kailangan ng tulong. Obstetrician ako, pwede akong tumulong. Ma'am, dito po. Huwag kang mag-alala, obstetrician ako. Malalim na hinga. Huwag kang matakot. Dahan-dahan lang. Huminga ka palabas, malalim na hinga, kaya mo yan. Ibaba ang mga upuan sa unahan. Kailangan niyang humiga ng patat. Sek. Wenwan, ano ba talaga ang ginawa mo? Puro ikaw na lang ang iniisip ni Jiang Tinglan ngayon. Ayaw nga akong makita. Ikaw si Jiang Tinglan. Hindi ba matagal na kayong magkasama? Naibigay ko na sa'yo ang pwesto, hindi ka pa rin kontento. Sinadya mo yan para hindi kanya makalimutan. Hindi ba gusto mo maging unang pag-ibig niya na hindi niya malimutan? At maging legal niyang asawa? Songsi, sobra na ang kasakiman mo. Baka sumpain ka. Naku, may batch. Magkano kaya ang babayaran dito? Paano mo inaalagaan ang bata? Alam mo ba kung gaano kadelikado kanina? Pasensya na po, pasensya na. Mag-ingat na po ako sa susunod. Luz, Siya, yon. Boss Yu, malapit na akong mahuli. okay lang, may bata eh. Mag-ingat ka na lang sa susunod. Seks na.
Ikaw nga talaga. Akala ko, tatakasan mo ako habang buhay. Wala akong ginawang mali at wala akong dahilan para umiwas sa'yo. Ayaw ko lang talagang magkaroon pa ng anumang koneksyon sa'yo. Alam kong kasalanan ko lahat. Ako ang may kasalanan sa'yo. Pero ako si Songsi, tapos na talaga. Walang koneksyon na sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, hinahanap-hanap kita. Miss na miss kita. Wanwan, patawarin mo na ako, please? Di ko talaga alam noon na buntis ka. Pero lahat ng binili kong gamit para sa nanay at Bobby, sa'yo talaga yon. Huwag kang mag-abala, Jayang Tinglan. Tapos na tayo. Wanwan, napakahirap kong. Natanggap na ikaw talaga ang mahal ko. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay. Ngayon mo lang na-realize, di ba medyo huli na? Noong pakasalan mo ako, para lang mainggit si Songsi. Yung madalas mong dalhin sa kina-restaurant. Paborito rin yon ni Songsi. Noong bumalik si Songsi sa bansa, siya lang ang nasa isip at paningin mo. Ngayon, para kanino ka nagpapakaseryoso? At kahit wala si Songsi, matatapos din ang pagsasama natin. Dahil ako lang ang nagpupumilit na magpatuloy. Alam kong biglaan ang kasal natin noon. Wala akong naiprepare para sa'yo. Ako ang may kasalanan. Pero kahit papaano, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para bumawi. Pwede ba? CJ, isang bagay lang ang kailangan kong gawin mo para sa akin. Sige, kahit anong kaya ko, sabihin mo lang. Kailangan ko lang na mawala ka sa harap ko simula ngayon. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Hindi. Yan lang ang hindi. Wanwan. Ito ang anniversary gift na inihanda ko para sa'yo. Yan din ang sorpresa na gusto kong ibigay sa'yo noon. Masyadong mahal yan. Itago mo na lang yan, Ginoong Jayang. May trabaho pa ako, di na kita masasamahan. Wanwan. Ang anak natin. Nandiyan pa ba? Kuya Tinglan. Ayaw mo na bang makipag-usap sa akin? Kapag pumayag ka lang, magkakasama na tayo. Di ba maganda yon? Hindi na niya kayo mahal. Kuya Tinglan. Sadyang ginagago at pinahihirapan ka lang ni Wenwan. Hindi mo pa ba maintindihan? Naiintindihan ko. Pero buong puso kong tinatanggap ito. Kuya Tinglan. Ako naman ang mahal mo, di ba? Ikaw ang nagpakasal sa kanya. Malinaw namang hindi dahil sa pag-ibig. Ngayong umalis na siya, hindi ba't malaya ka na? Songsi. May isang bagay na mula pa sa simula ay malinaw kong sinabi sa'yo. Hindi talaga ako makikipaghiwalay dahil sa'yo. Pero bakit? Hindi ko maintindihan. Bakit mo isasakripisyo ang buong buhay mo? Para makasama ang isang taong hindi ka mahal? Songsi, hindi na ito usapin ng pag-ibig o kawalan nito. Ang pagsasama namin ay pagpapatatag ng isang pamilya. Hindi ito simpleng pag-ibig o relasyong puro sariling kagustuhan lang. Pero Jiang Tinglan, pwede rin naman tayong magpatatag ng sarili nating pamilya. Pwede rin tayong magkaroon ng sarili nating anak. Gagawin ko ng mas mabuti kaysa sa kanya at siguradong hindi kita iwan. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kuya Tinglan, wala akong hihilingin. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw na lang ang meron ako. Umiyak ang bata. Kuya Tinglan, naiintindihan ko na. Ayaw mong makipaghiwalay. Naunawaan ko, hindi dapat ako nagpakita kay Wenwan.
Kasalanan ko lahat. Sa likuran ko na lang ako. Bilang isang tahimik na kasintahan. Talagang hindi ko sisirain ang relasyon ninyo ni Wenwan. Bakit ta? Ang pagdating natin sa puntong ito ay dahil sa sarili nating pagkakamali. Hindi. Aliwin mo ang bata, kahit man lang maging responsableng ina ka. Ayos, sa wakas na ayos ko na. Ang galing mo, mahal, pilot. Ang pag-aayos ng kurbata mo ay akin na. Siguradong matatapos ko ang trabaho. AMM. Sinungaling. Hoy, ma. Kailan ka bakasyon? Sa makalawa, bakit? Siyempre tungkol sa kinabukasan mo. Hindi ba gusto mo? Kaya ba dahil sa lalaking iyon, hindi ka na mag-asawa hanggang sa huli? Hindi pa ako nag-iisip ng maaga o mabilis na pag-aasawa. Kahit ayaw mo, huli na. Nakahanap na ako ng para sa iyo. Huwag kang mag-alala, sigurado ang paningin ko. Maganda ang pamilya niya. Maganda ang itsura, anak ng kaibigan ko, kilala namin. Hindi kanya pababayaan. Makikipagkita ka sa kanya sa hapon ng makalawa. Desisyon na ito. Desisyon na ito. Ma, noong nakaraan lang, nasagi ko ang sasakyan niya. Ngayon, siya na pala ang ipinapakilala sa akin. Kumusta, Yuting Mu? Wenwan. Naalala kita. Ah, talaga? Nung araw na iyon, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi yon. Nung araw na yon sa eroplano, ikaw ang nagligtas sa buntis. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Pumili ka ng gusto mo, huwag kang mahiya. Hindi na, sapat na ito. Kain na tayo. Siguro gusto mo ito. Paano mo nalaman? Kung wala akong ganitong kakayahan, malamang na bangkarote na ako. Salamat. Wenwan. Sino ang lalaking naghatid sa iyo kanina? Wala kang pakialam kung sino ang kasama ko. Huwag kang alis. Bitawan mo ako. Ayaw kanyang makita. Hindi mo pa ba naiintindihan? Ano ka ba? Ito ay tungkol sa akin at sa aking asawa. Wala kang pakialam dito. Sa tingin ko, dapat mong tanggapin ang iyong posisyon. Dating asawa ni Wenwan.
Ulitin mo nga. Bitawan mo ako. Pinagtatanggol mo siya? 5 taon tayong nagmahalan. Hindi ba ako mas mahalaga kaysa sa kanya? Kung mahalaga ka sa kanya, bakit ka naging ex niya? Tumigil ka. Kalmahan mo. Hindi ako makapagpakalma. Wanwan, hindi ko naisip na hiwalayan ka. Kahit naisip mo man o hindi, hiwalay na tayo. Wala na tayong koneksyon. Huwag mo na akong guluhin. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Kahit ayaw mong bumalik sa akin. Hindi ka dapat basta-basta tumanggap ng ibang lalaki. Ano ang sinasabi mo? Sabi ko hindi mo dapat gawin yan. Pesensya na. Umalis ka na. Ayaw na kitang makita ulit. Kahit sino pa kasama mo sa susunod, wala na akong pakialam. Ganon din, kahit sino kasama ko, wala ka nang pakialam. Huwag mo nang guluhin ang buhay ko. Ayaw kong ulitin. Okay ka lang ba? Medyo masakit lang ang kamay. Basta hindi masakit ang puso, okay na yan. Nakakalimutan ko na yon, galit lang talaga ako. Lanan. Maaga pa, pero gabi na. Magpahinga ka na. Pasensya na sa nangyari kanina tuwing nagkikita tayo. Parang laging may mga hindi inaasahang nangyayari. At saka, salamat ha. Walang anuman. Hoy, ma. Ting mo, yung ipinakilala ko sa'yo ngayon. Ang ganda-ganda. Matagal ko nang kilala ang nanay niya, maganda talaga siya. Maganda rin ang trabaho, ingat ka sa pakikitungo sa kanya. Alam ko na. Mukhang magkakasundo kayo. Ma, hindi pa kami nakakasundo sa pakikipag-date. Dalhin mo siya dito sa bahay pagkatapos ng ilang araw. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Ma, may video conference pa ako sa opisina mamaya. Mauna na ako. Iba't ibang mukha ang nakikita ko sa'yo tuwing nagkikita tayo, pero ngayong gabi. Parang tunay na nakilala ko siya. Aray, Ingat. Ganyan ka na, paano ka makakauwi ng mag-isa? okay lang, hindi mo na kailangan akong ihatid. Hindi naman ako gaanong lasing. Tingnan mo. Hoy, Manong, nasaan ka na? Nandito ako sa... Kanto na nakalagay sa lokasyon, naghihintay ako sa'yo. Nasaan ka na ngayon? Sa lugar na nakalagay sa lokasyon. Mas specific, anong kanto? Sa mismong sakayan na nakalagay sa lokasyon ko. Ako si Yuting mo, lasing ka ba? Yuting mo. Pasensya na, galing lang ako sa birthday party ng kaibigan ko. Uminom ako ng kaunti, nagkamali lang ng tawag. Hindi pa ba dumarating ang driver? Medyo malayo ang biyahe, baka nasa daan pa. Huwag muna mag-disconnect, tingnan natin kung nasaan na ang lokasyon ng driver. Mga 15 minuto pa. Sino yon? Ang ganda ng boses. Yung ipinakilala ko sa inyo noong 1 linggo, yung blind date. Ah, ayos. Sunduin mo na lang siya. I cancel mo na ang booking. I send mo sa akin ang lokasyon, papuntahan ka namin.
Sasabay na lang ako sa inyo pauwi. Ah, hindi na, okay lang. Makakauwi naman ako mag-isa. Ikaw na ang bahala na ligtas siyang makauwi. Sige, papatawag ko siya sa'yo pag uwi niya. Sek, Bakit ikaw? Hindi ba may ipapasundo ka sa akin? Nandito lang ako sa malapit, daan lang. Ingat. wow. O Sage, uwi na kami. Mag-text ka sa akin pag uwi mo ha. Tingnan mo. Yung tingin nung gwapo kay Wanwan, siguradong may gusto. Huwag kang kikilos, baka mahulog ka naman. Huwag kang maingay. Boss Yu, sa bahay na ba tayo pupunta? O sa bahay nitong dalaga? Maraming tao sa tinitirhan niya, baka masira ang imahe niya kung makita siyang lasing. Mas mabuti sa bahay na lang. Sabihan mo si Tita Zeo na maghanda ng sabaw pampagising. Sage po, Boss Yu. Mali ang hinawakan mo. Bitawan mo. Ang ganda mo. Yuting mo. Gusto kong tanggalin ang sapatos ko. Masakit ang paa ko. CJ, Yuting mo. Anan, Sa totoo lang, bagay na bagay ka sa gusto ko. huwag ka nang uminom sa susunod, alam mo namang mahina ang tolerance mo. Di ba? At delikadong sumakay ng taxi kapag lasing. Elfe. Tahimik na. Ang kulit mo talaga. Akin na yan. When one. Halika, inumin mo muna ito bago matulog. Para hindi sumakit ang ulo mo bukas. Hoy, saan ka pupunta? Masama ang pakiramdam ko, maliligo na ako. Inumin mo muna ito bago ka maligo. Okay ka lang ba? Okay lang ako, maliligo na ako. Tapos na, wala na. Nasira na ang imahe ko. Kailangan mo ba ng tulong? Nadumihan ang damit ko, wala akong pamalit. Pwede mo ba akong bigyan ng bago? Kasalanan ko, hindi ko naisip. Hintayin mo ako. Pwede na ito. Bago, hindi pa nasusuot. Salamat. Hindi ka pa ba matutulog? Baka kasi makatulog ka sa loob, magdamag ka sa banyo. Walang maghahatid sa'yo. Kapag ganyan ka magsalita, may mga kaibigan ka ba talaga? Hindi ko kailangan ng maraming kaibigan.
Bahala ka. Matutulog na ako. Magpahinga ka ng mabuti. Tawagan mo ang kaibigan mo. Anong ginagawa mo dyan? Halika, kumain na. Hindi na, uwi ako para magpalit ng damit. Malalat na ako sa trabaho. Linggo ngayon. Rest day mo, di ba? Pwede ka na bang umupo at kumain ng maayos? Ikaw ang gumawa nito. Bihira lang pero marunong naman ako. Tikman mo. Masarap. Para sa'yo. Hindi ko alam kung anong gusto mo. Nagmamadali kasi. Pinabili ko lang ito para sa'yo. Masyadong mahal, hindi pwede. Kung ayaw mo, wala nang ibang makakasuot nito. Salamat. Huwag kang laging magpasalamat. Sa susunod na malasing ka, huwag mo na lang akong ituring na driver. Aksidente lang yon. Pasensya na sa abala. Susunod, ako naman ang manlilibre. Hindi ako natatakot sa abala. Ano? Kung ikaw, hindi yon abala. Kung sakali, hindi sa akin tumawag kundi sa iba. Sasama ka rin ba sa kanya? Siyempre, hindi. Ginugulo ka pa ba ng ex-husband mo? Hindi na ngayon. Kung sakaling bumalik siya, lumuhod at makiusap na magbalikan. Gawin ang lahat para suyuin ka, papayag ka pa ba? Makikipagbalikan ka ba sa kanya? Mas lalo lang ako maiinis. Kung may ibang lalaking manliligaw sa'yo, tatanggi ka ba? Depende. Kung ayaw ko, siyempre tatanggi. Ayaw mo ba sakin? Ano ang ibig mong sabihin? Ayaw mo ba sakin? Hindi. Wenwan, gusto mo ba? Nasubukan nating magsama. CJ, Wanwan, tingnan mo, ang laki ng kabagsakan nung tiyang babae sa taong ito. ano na naman ang ginawa niya? Nagbunyag ang ex-husband niya. Sa ibang lalaki pala, sinasakdal siya ng ex niya para mabawi ang ari-arian at sustento. Ginamit niya ang mga single mom. Para sa awa at ads, karapat-dapat ang kabagsakan niya. I report siya, mga bes. Nabunyag din si Jiang Tinglan. Gumaganti ang mundo. Ay naku, gusto ko lang naman ng pamilya. Pamilya mo ba yan? Manloloko ng kasal, pera at awa. Nagkabayad ka. Nung nasa ospital pa ako, nakita ko sila nung piloto, parang mag-asawa. Pero isa palang babaeng manloloko at lalaking walang kwenta. Lahat ng brand na katuwang niya, tatanggalin siya. Maaring magbayad siya ng 10 milyon. Fake ang imahe niya. Pero totoong tiyang babae. Sayang, hindi mo siya sinampal noon. Bakit pa? May basurahan para sa basura. Tulungan mo ako, Tinglan. Ang lala ng cyberbullying. Sasakdal ako ng mga brand, 30 milyon ang singil. Nung ginagawa mo yan, hindi mo ba naisip na dating to? Tinglan. Sa ngalan ng dating pagsasama natin,
tulungan mo ako. Hala, yan ba yung manlolokong babae sa trending? Tara, mga bes, totoong The Return ito. Wag ya. Tulungan mo ako, Tinglan. Jiang Tinglan. Kung hindi dahil sa mga pagkakataong binigay mo, paano ko? Bitawan mo ko, Jiang Tinglan. 8 taon na ang nakalipas, ikaw ang dahilan ng pagkaantala ng Fly. Ngayon, dahil sa personal mong buhay, nasa trending ka na naman. May paliwanag ako. Anong paliwanag? Kung paano ka ng babae? Kumakalat na sa buong internet ang inyong litrato. Pesensya na. Kamakailan, may reklamo ang pasahero sa iyong paglipad. Hindi ka rin pumasa sa psychological assessment. Magsumite ka na lang ng resignation. Hoy, Doc, kumusta ang asawa ko? Nanganak na ba? Lalaki ba? Doc, lalaki ba? Nung papasok na sa operating room ang pasyente, nasaan kayo? Nung kailangan ng pirma, nasaan naman kayo? Naaksidente kasi ang kapatid niya sa bahay, kaya kami ng anak ko. Ang naghatid muna sa kanya sa ospital. May problema ba? Wala namang problema, pero kayong dalawa. Wala ba kayong isang pwedeng magbantay sa pasyente? Alam niyo ba, muntik na siyang mamatay sa operating table. Anong klaseng asawa ka ba? Bakit mo idinadamay ang anak ko? Siya ang asawa. Pero hindi ba siya kapatid din? Nagpanik lang siya sa pag-alala. Hindi napansin. At saka, anong big deal sa panganganak? Noong ako ang nanganak, hindi ako ganoon kaarte. Kailangan pang may bantay. Ikaw namang doktor na to, wala kang alam, sinisisi mo pa ang anak ko. Mag-sorry ka nga sa anak ko. Abogado ang anak ko. Baka ipademanda kita. Gusto mo magkaso? Handa kami. Alam niyo sa sarili niyo kung sino ang tama't mali. Huwag niyo na lang siyang guluhin. Anong ginagawa mo rito? Sinusundo kita. Reward sa iyo. Pisil lang sa pisngi. Huwag kang maingay. Anong anniversary ba ngayon? Gusto ko lang ng perpektong araw para sa'yo, walang kinalaman sa anniversary. Perpekto na ito. Konting kulang pa para mas maging perpekto. Ngayon, ay pwedeng maging simula ng isa pa nating anniversary.